Kumusta mga brad? Ngayon nga pong nandito na tayo sa 2025. Inaasahan na naman po natin na marami na namang motor ang magsisilabasan dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na nga po pagdating sa kategory ng mga underbone. At isa nga po sa inaasahan ng karamihan na ilalabas dito sa Pilipinas, wala iba kundi ang motor na ito, ang Vogue FR150. Sa kasalukuyan nga po nilabas na siya doon sa bansang Malaysia. At dahil nga po may Vogue or Vogue dito sa Pilipinas, malaki din talaga ang tsansa na ilalabas siya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, ngayon nga pong nandito na tayo sa unang bahagi ng 2025, mukhang madami-daming motor na naman ang aabangan natin. Sa kategory ng mga automatic, scooter, matic na yan, marami din talagang ilalabas dyan. Pero sa kategory nga po ng mga underbone, mukhang mangangapa pa tayo kung ano-ano ba yung mga posibleng ilabas nila. Isa na nga po dito itong Vogue FR150. Sa ngayon nga po nilabas na siya doon sa bansang Malaysia, na kung saan nga po sila din talaga yung palaging nauuna pagdating sa mga underbone. Kaya isa din talaga sila sa mga pinagpala. Kung titignan nga po natin itong itsura sa motor na ito, walang duda may palag din talaga siya. At hindi lang din po basta forma ang meron sa motor na ito. Kasi pagdating nga po sa specs at mga features, may ibubuga din talaga siya. At ang isa pa nga po sa nakakatuwa dito sa motor na ito, karamihan sa mga accessories niya or mga spare parts niya ay katulad po ng Yamaha Sniper 155. I mean magkasukat po sila. Katulad na po sa kanilang mga mags or rim. Yung mags ng Sniper 155 kapag isalpak mo dito sa motor na ito, saktong-sakto talaga siya. Swak na swak, parang kinasal. At hindi lang yan kasi kahit nga po yung mga preno niya, caliper, brake pad, brake master, basta lahat yun, magkasukat din sila. Swing arm, magkasukat din po sila at marami pa pong iba. Kaya kapag dinala yan sa Pilipinas, hindi ka na mamomroblema sa iilang mga accessories niya or mga piyesa niya. Yan din kasi talaga ang isa sa mga hinaing ng mga taong walang pambili. Wala na available na piyesa sa Pilipinas, kaya disposable daw. Kaya yan po talaga yung isa sa masabi nating advantage ni Vogue FR150 kung ikukumpara sa ibang mga motor. Kapag marami daw kasing piyesang available, mas magtatagal daw ang buhay ng motor. Kaya dahil dyan pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Vogue FR150 na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead come with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.4:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.4 horsepower at 8,500 RPM, 13.5 Nm of torque at 7,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Malaysia na nakagamit sa motor na ito, ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 140 km/h. Pero kapag yan din nila sa Pilipinas, panigurado abot ng 160 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.8 liters fuel ng capacity. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat na niyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. At syempre pares nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Kung ikukumpara nga po sa ibang mga underbone na hindi naka-ABS or yung iba naman naka-single channel ABS lang, etong isang to naka-dual channel ABS. Kaya masabi nating may advantage yung braking system niya. Pero hindi pa rin natin masabi na 100% ligtas ka na. Kasi meron nga akong kakilala may ABS, pati mukha niya. Pero disgrasya pa din. Ang kanyang seat height ay mitaas na 795mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 123 kilograms. At kung ikukumpara nga po natin doon sa ibang mga underbone, di hamak na mas mabigat talaga ang isang to. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Umpisa headlight, tail light, signal lights, lahat po naka LED na.
At kung titignan nga po natin yung headlight sa motor na ito, naka-projector po siya. At para din po siyang mata ng robot, pati sa taas ganun din. Ang kanyang edge panel ito nga po ay naka-colored LCD display na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At kung makikita nga din po ninyo, malapad po siya. Kaya kahit nga siguro i-drive mo siya ng tanghaling tapat, kitang-kita mo pa din siya. Syempre katulad nga din po doon sa mga ibang underbone, naka-keyless din po ito. Kaya papindot pihit ka na lang. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Oo nga pala, meron din po itong sleeper clutch. Kaso lang dahil ito nga po ay isang underbone, wala po talaga siyang compartment. Pero dito kahit walang compartment, walang problema. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding nga po sa kanyang presyo doon sa Malaysia, ito nga po ay nagkakalaga ng 8,888 Malaysian Ringgit na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 115,000 pesos. So pagdating nga po sa bagay na yan, medyo tataas pa ang kilay ng mga tao dyan. Syempre ang pinakatanong nga po nila dyan, anong brand ba yan? Saan ba nanggaling yan? Ano pa ba? Di sa China. Yes po, galing po siya sa China. Pero hindi naman po porket made in China, mahinang klase na. May mga motor din naman po na matitibay na made in China. Tsaka halos naman talaga lahat ng gamit ngayon ay galing sa China. Sabi pa nga nila, God made heaven and earth and the rest was made in China. So hanggang dito na lang muna tayo mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.